lalo na sa larangan ng sports. Pero minsan, ito pa ang pinagmumula ng problema. At maging ang world-class boxer na si Manny Pacman Pacquiao, may karanasan dito. Hindi raw niya makakalimutan ang unang laban nila ni Juan Manuel Marquez. People's featherweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao. Ito raw ay laban ng kanya sanang naipanalo, kundi lang dahil sa ininda niyang mga paltos nung mismong laban nila. First round, medyo hindi pa masyado. Pagdating ng third and fourth, doon na sakit na yung paa ko. Nagkaroon na ng blister yung paa ko. Kaya talagang tuklap-tuklap pagkatapos ng fight yung paa ko. Ang dahilan ng pagkakapaltos ni Manny, ang medyas na ginamit niya sa labang iyon. Naiwanan ko yung ginagamit kong medyas na pang fight. And then bumili lang kami ng medyas sa parang tabi lang yung parang $1 lang yata. Matapos ang laban, 2 linggo pang ininda ni Manny ang sakit. Hindi lang daw paa niya ang naapektuhan, kundi maging ang resulta ng laban. Yung kalabang ko, napabagsak ko ng 3 beses and then natapos talaga nung round na yon. At tinakbo-takbuhan niya ako nang hindi ako makahabol at wala ko sa balance. Hindi ako makasuntok ng maayos dahil sa paa ko. Nag-cause ng draw yung fight kasi nawala yung aggressiveness ko during the fight. Ayon sa eksperto, ang blister sa paa o paltos ay dulot ng pagkiskis ng balat sa loob na bahagi ng sapatos. Kapag nangyari ito, napupunit ang epidermis o ibabaw na parte ng balat at nauuwi sa maliliit na bukol na may labang tubig o nana. Kapag pinabayaan ng paltos, maaari itong lumaki ng gusto at magdulot ng pamamaga sa paa. Sa uri ng sport ni Manny, dapat koton ang kanyang medyas. Kung hindi, maaaring numipis at magsugat ang paa at kalaunan, mauwi rin ito sa kalyo. Kaya magmula noon, siniguro na ni Manny na kumpleto ang kanyang gamit tuwing sasabak siya sa ring at sunod-sunod na rin ang kanya naging panalo. Katulad ni Manny, isa ring atleta ang 30 anyos na si Paulo. Hilig niyang pagsali sa marathon. Ang ganito mga paligsahan, sumusubok daw hindi lang sa tatag ng kanyang katawan, kundi maging sa tibay ng kanyang sapatos. Noong 2005, sa isang paligsahan na kanyang sinalihan, bumigay ang suot niyang sapatos. We had sponsored shoes. Siyempre, excited kami lahat. Sponsored eh. Pero nung ginamit namin, after day 1 pa lang, hindi talaga siya fit eh. Nagkaroon ako ng blister. Maliit siya, under my foot, sa my forefoot. Tapos lumaki. Then after niya lumaki, nagkaroon ulit siya ng blister within that smaller blister. Hinala ni Paulo, hindi tama ang pagkakadisenyo ng sapatos sa kanyang ginamit. Hindi raw ito akmang gamitin sa takbuhan. Mabuti na lang daw at may baon siyang isa pang pares ng sapatos. Payo ni Paulo, gumamit ng sapatos na akma sa sport na sasalihan. Ang disenyo kasi ng bawat rubber shoes ay nakasadya para sa sport kung saan ito gagamitin. There will be shoes that are better fit for trail running. Kasi like for instance, trail running shoes, yung sole nun is a bit stiff. Yung sa road running, mas may cushion. Of all the pairs of shoes I have, this is what I would keep. Maging mapanuri rin daw bago bumili ng sapatos. Siguraduhin matibay at komportable ang bibiling sapatos. Kapag hindi naging maingat sa pamimili at pagsuot ng anumang uri ng sapatos, maaari itong mauwi sa aksidente tulad ng pilay o bali. Konting dulas mo, either masisprain ka, mahulog ka, or kung umakyat ka ng bundok, could spell your death. May mga paraan naman na maaaring gawin kung hindi maiwasan ang pagsuot ng mga sapatos na nakakasakit na sa paa. Sa mga nagsusuot ng high heels, maaaring gumamit ng heel cap. Dahil gawa sa silicone, hindi gaanong sasakit ang sakong. Pwede rin gumamit ng insole arch support para hindi sumakit ang talampakan. Ang ballet dancer na si Eya, natuto ng gumamit ng toe gel. Protection daw ito sa mga daliri ng paa. Masyado kasing matigas ang gamit niyang sapatos sa pagsasayaw. Sa oras naman na sumakit ang mga paa, maiging itaas ang mga ito para mabawasan ang daloy ng dugo at hindi mamaga. Pagkatapos ng ilang minuto, maaari itong ibabad sa maligamgam na tubig. Huwag niyong ipamasahe unless
yung nagmamasahe talagang marunong. Yung resulta ng pagmamasahe, dumadami yung takbo ng dugo sa loob ng paa. So usually, ilang araw, yung unang apak nyo, masakit. Kasi namamaga yung mga muscle, yung mga litid ng paa ninyo. Laging tandaan, malayo ang mararating natin at ng ating mga paa kung tama ang isusot natin sa kanila. Susunod! Tik-tik namin yung jeep na yun na maraming